Sa nakaraang chapter nga na pagkatapos mahilo ni Gojo at dumugo ang kanyang ilong, ay napaisip na nga lang itong si Yuta na na-overuse na ni Gojo ang paggamit ng kanyang 6 eyes. Pero baliwala nga yan dahil pinakita nga itong si Gojo na nakangiti at sabay pinunasan ang dugo sa kanyang ilong, na kung saan na mabilis nga itong nag-activate ng kanyang domain expansion. Pero hindi naman nagpahuli itong The King of Curses at mabilis nga rin itong nag-activate ng kanyang domain expansion. Nagulat na nga lang dyan si Yuji dahil sabay nga daw na nag-activate itong si Sukuna at Gojo ng kanilang mga domain expansion. Sinabi na nga lang dyan ni Angel na kaya rin daw pala ni Sukuna na ma-restore ang kanyang curse technique sa pamamagitan ng RCT. Dagpa niya na kung matagal na nga ba daw ba alam ni Sukuna ang ganitong klaseng bagay, o hindi naman kaya ay natututunan niya lang ito sa pakikipaglaban niya ngayon kay Gojo. Sinabi naman dyan ni Kusakabe na ilang beses na nga ba daw ba nila binabanggit ang salitang curse technique ngayong araw. Dagdag pa neto na sa loob nga daw ng 3 minuto ay talagang nasisira nga daw ni Sukuna ang domain expansion ni Gojo sa labas ng kanyang domain. Kaya naman daw dapat sa loob ng 3 minuto ay makapag-deal ng damage itong si Gojo para hindi nga daw ma-maintain ni Sukuna ang kanyang malevolent shrine. Sinabi naman dyan ni Shukuire na wag nga daw nila pag-usapan na para bang lugi nga daw itong si Gojo laban dito kay Sukuna, dahil once nga daw na masira ni Gojo ang malevolent shrine bago pa man mag 3 minuto ay tatama nga daw talaga kay Sukuna itong unlimited void nitong si Gojo. Kapag nangyari nga daw ang ganong klaseng bagay, walang duda na mananalo nga daw itong si Gojo. Kasunod ganyan ay pinakita na itong domain barrier na unti-unti nang nabubuo, at pinakita nga dyan itong ating bida na kung saan nilagyan niya ng curse energy ang kanyang mga kabao, at mabilis niya nga pinagsusuntok itong si Sukuna gamit ang machine gun blow. Wala naman magawa itong The King of Curses kung hindi dumepensa gamit ang Peekaboo. Kaya naman mabilis ngang umikot itong si Gojo sa likod nitong si Sukuna. Pangiti na nga lang itong si Sukuna dahil parang alam niya na nga daw ang gagawin nitong si Gojo. Pero sa hindi nga inaasahang pagkakataon ay parang naghansan nga itong si Gojo, na kung saan parang na magnet nga itong si Sukuna. Dahil nga dyan ay tinamaan siya ng napakalakas na suntok na galing kay Gojo. Pero hindi pa nga dyan tapos si Gojo dahil ginamit niya na naman ang kanyang bagong abilidad kung saan parang namamagnet nga itong si Sukuna. Kaya naman sinalubong niya nga ito ng napakalakas na suntok, pero nasalag nga lang ni Sukuna ang ginawa niyang pag-atake, kung saan napangiti na nga lang itong dalawa at sabay ngang nawasak ang kanilang mga domain. Pero kitang-kita nga dyan mga kaibigan na matindi nga ang tinamong damage ni Sukuna sa kanyang kaliwang mukha. Sinabi na nga lang dyan ni Kusakabe na sa pangalawa nga daw pagkakataon kasabay nga daw nawasak ang domain ng dalawa. Sinabi naman dyan ni Memi na grabe dahil nakakakaba at nakaka-excite nga daw itong laban ng dalawa. Sinabi naman dyan ni Choso na ang ibig sabihin nga lang daw nito, kung saan tinuloy naman ni Miwa ang kanyang sinasabi na ang ibig sabihin nga lang daw nito na mas malakas nga daw si Gojo when it comes to battle of domain. Nakita naman itong si Yuji na parang hindi na nga siya makahinga dahil sa kanyang nasasaksihan sa laban ay napasabi na nga lang siya sa kanyang sarili na kaya nga daw manalo ng kanyang sensei dito sa laban. Bumalik na ulit ang panel sa laban na kung saan sinuntok nga ni Gojo ng napakalakas itong si Sukuna, na habang tumatalsik nga itong si Sukuna sa ere ay sa limangang pagkakataon mga kaibigan ay nagawa nga ulit ma-activate ni Gojo ang kanyang domain expansion. Pero makikita nga natin dyan na nag-activate rin ng kanyang domain itong si Sukuna, kung saan laking gulat at nagtataka naman itong si Yuta at Higuruma. Para bang may napansin sila ng kakaibang bagay. Kaya naman nagsalita nga itong si Hakari kung ano nga ba daw ba ang napansin nitong sila Yuta. Nabi naman dyan ni Yuta na mas maaga nga daw nag-activate ng domain itong si Gojo laban dito kay Sukuna. Kaya naman pinakita nga itong loob ng domain kung saan nagka-cancel out nga itong malevolent shrine at ang unlimited void. Ay dito ay sinabi ni Gojo na busy nga daw itong si Sukuna na i-heal ang damage sa kanyang katawan. Kaya nga daw ito nahuli na ma-restore ang kanyang curse technique, at ang oras nga daw na na-late itong si Sukuna ay 0.01 seconds lang. Pero sa loob nga daw ng 0.01 seconds ay nagawa nga daw mapatamaan ni Gojo itong si Sukuna ng unlimited void. Kaya naman habang nakatulala itong The King of Curses, sinamantala nga ni Gojo ang pagkakataon at sinuntok niya nga itong si Sukuna, kung saan tinamaan nga ito sa kanyang dibdib. At dito ay sinabi ng narrator mga kaibigan na pagkalipas nga daw ng 2 minutes and 40 seconds na pagkatapos ma-activate ng dalawa ang kanilang mga domain, magmula nga dyan ay nag-collapse na ang malevolent shrine, na kung saan nagawa na ngang ma-expose ni Gojo itong si Sukuna sa kanyang unlimited void. Kaya naman makikita nga natin dito mga kaibigan ang The King of Curses na nakatulala na at
dumudugo na ang kanyang bibig. At nung mapansin nga ni Gojo itong si Sukuna na na-expose na sa kanyang unlimited void, ay dali-dali nga itong tumakbo para tapusin at patayin na itong si Sukuna. Sinabi pa neto na wawasakin niya nga daw ang puso, baga at atay nitong si Sukuna, kung saan ipaghihiganti niya nga daw itong si Yuji. Pero sa hindi nga inaasahang pagkakataon mga kaibigan, na sa kabila na na-expose na itong si Sukuna sa unlimited void nitong si Gojo, nagawa niya ngang maisamon ang isang Shinigami na walang iba, ang 8-handled sword, Divergent Sila, Divine General Mahoraga. Kaya naman laking gulat nga ni Gojo sa kanyang nakita, pero mabilis nga siya dyan nag-adjust at sinabi niya na hindi pa naman daw nakaka-adapt si Mahoraga sa kanyang unlimited void. Kaya naman ang gagawin niya na nga lang daw ay wawasakin ito sa pamamagitan ng isang tira. Kaya naman habang hinahanda nga ni Gojo ang kanyang reversal red, ay bigla na nga lang kumilos itong si Mahoraga at nagawa niya ngang mawasak itong domain expansion nitong si Gojo, na kung saan hindi naman makapaniwala itong ating bida dahil na-adapt na daw pala ni Mahoraga ang kanyang unlimited void. Dito ay sinabi na nga lang dyan ng narrator na ang pagsamon nga daw kay Mahoraga ay sisira sa balanse ng laban. Sa kabilang banda naman na habang pinapanood ng iba pa nating mga bida ang laban ng dalawa, ay napangiti na nga lang itong si Meimei dahil nilabas na nga daw ni Sukuna ang alas ng Seinen clan na walang iba kundi si Mahoraga. Sinabi naman dyan ni Choso na ito nga daw ang Shinigami na kayang mag-adapt sa kahit na anong atake. Kaya naman nagulat na nga lang dyan si Yuji na kung na-adapt na nga ba daw ba ni Mahoraga ang Infinity Void nitong si Gojo. Pagkatapos nga niyan ay bumalik na ang panel na kung saan pinakita nga itong si Sukuna nakatayo at unti-unti niya nang hinihil ang kanyang sarili habang nasa likod niya naman itong si Mahoraga. Sinabi pa neto na alam na nga daw ni Gojo ang patungkol kay Mahoraga. Pinakita naman itong si Gojo na gulat na sa mga nangyari dahil kung paano nga ba daw ba na-adapt ni Mahoraga ang kanyang Infinity Void, sapagkat napaka-imposible nga daw na sa loob ng 0.01 seconds ay nagawang ma-adapt ni Mahoraga ang kanyang Infinity Void. Bukod pa dyan ay hindi niya nga daw nakita ang Mahoraga's will na umikot na magbibigay ng senyales na kung saan na-adapt na nito ang atake ng kanyang kalaban. Kaya naman napaisip na nga rin dyan si Gojo na kung si Sukuna nga ba daw ba ang sumalo ng kanyang mga atake para makapag-adapt itong si Mahoraga. Pero nung ginamit ni Gojo ang kanyang 6 eyes para i-determine kung ano ang nangyayari, ay bigla niya na nga lang napagtanto o bigla niya na nga lang na-realize na hindi nga daw si Sukuna ang nag-talk over ng kanyang Infinity Void. Kaya naman bigla na nga lang nagpaliwanag dito ang author at sinabi na noong naglaban nga daw itong si Sukuna at Yuruso, ay si Sukuna nga daw talaga ang tumatangke sa mga atake para lang makapag-adapt itong si Mahoraga. Pero nung naglaban nga daw itong si Sukuna at Gojo, na 5 beses pa nga daw nag-activate itong si Gojo ng domain expansion, na kung saan sa loob nga daw ng Infinity Void ay lahat nga daw ng bagay ay tinatamaan, na maging si Gojo mismo na may-ari ng Infinity Void ay tinatamaan ng kanyang sure hit effect. Kaya naman sa 5 beses nga daw na pag-activate ni Gojo ng kanyang domain expansion, na kahit nagka-cancel out nga ang kanilang mga sure hit effect, ay may pagkakataon nga daw talaga na tinatamaan ng Infinity Void itong si Sukuna. Pero may ginawa nga daw itong si Sukuna ng kakaibang bagay para hindi siya matamaan ng sure hit effect ditong si Gojo. At dito ay sinabi na nga lang dyan ng author na ang ipinatangke nga daw ni Sukuna para sumalo ng Infinity Void nitong si Gojo ay walang iba kundi bigla naman naputol itong sinasabi ng author, kung saan gumamit naman itong si Gojo ng kanyang 6 eyes. Dito niya nalaman na ang tumatangke nga daw ng kanyang Infinity Void ay walang iba kundi ang soul ni Megumi, na kung saan makikita pa nga natin dyan mga kaibigan na sa ibabaw nitong si Megumi ay nilagyan nga ni Sukuna ng Mahoraga's will. Kaya naman sinabi na nga lang dyan ni Gojo na ito nga daw pala ang dahilan na kung bakit naka-adapt itong si Mahoraga ng kanyang Infinity Void. At ito nga daw pala ang dahilan na kung bakit hindi gumagamit ng ibang techniques itong si Sukuna na habang naglalaban silang dalawa sa kanilang mga domain, dahil ginagamit na nga daw pala ni Sukuna ang 10 Shadows sa pamamagitan ng paglalagay niya ng Mahoraga's will sa ibabaw ng soul nitong si Megumi. Kaya naman napatawa na nga lang dyan si Sukuna at sinabi na parang nga daw may gustong sabihin itong si Gojo. Pero sumagot na nga lang yan si Gojo na wala nga raw. Wala nga daw siyang gustong sabihin dahil masaya nga lang daw siyang nakikitang si Sukuna na desperado na sa laban. Sumagot naman itong si Sukuna na hindi naman daw siya ganong kadesperado kung ikukumpara dito kay Gojo. Dagdag pa neto na ang Infinity Void nga daw ay na-activate lang kapag gumagamit si Gojo ng kanyang domain. At sa totoo nga lang daw na sa 5 beses nag-activate si Gojo ng kanyang domain expansion, talagang nahirapan nga daw itong si Sukuna. Kaya naman kapag sa oras nga daw na hindi siya gumagamit ng kanyang domain amplifications, ay si Megumi nga daw ang pinapatangke niya para makapag-adapt itong si Mahoraga. Kaya naman kahit nga daw hindi siya nakagamit ng ibang curse technique sa laban nila Gojo kanina, bukod sa kanyang domain amplifications at ang mga slicing attack na naka-imbued na sa kanyang malevolent shrine, ay nagpapasalamat pa rin nga daw siya dahil nagkaroon ng magandang resulta ang kanyang
kanyang ginawa na kung saan nagawa nga daw ma-adapt ni Mahoraga ang Infinity Void. Pero sinabi naman dyan ni Gojo nung tinake nga daw ni Megumi ang kanyang Infinity Void ay part nga lang daw yun ng pagpaprocess ng adaptations. At hindi nga daw ibig sabihin na naka-adapt na si Megumi at si Sukuna sa kanyang Infinity Void. Dahil kung iisipin nga daw ay tanging si Mahoraga nga lang ang naka-adapt ng kanyang Infinity Void. Kaya naman ang gagawin niya na nga lang daw ay i-activate ulit ang kanyang domain expansion. At wala nga daw choice itong si Sukuna kundi i-summon ulit itong si Mahoraga. At kapag nangyari nga daw ang ganong klaseng bagay ay dito niya na nga daw tatapusin itong si Mahoraga sa pamamagitan ng isang atake na kung saan pinakita naman dito mga kaibigan na tinago na ni Sukuna itong si Mahoraga sa kanyang shadow. Pagmula nga dyan ay nag-activate na nga itong si Gojo ng kanyang domain expansion. Pero bigla na nga lang tumawa itong si Sukuna at sinabi na hindi na nga daw makakagamit ng domain expansion itong si Gojo. At pinakita naman itong si Gojo na hindi niya nga nagawang ma-activate ang kanyang domain expansion na kung saan nag-nosebleed pa nga sa dyan ng napakalala. Kaya naman laking gulat nga dito nito sa Kabi na kung ano nga ba daw ba ang nangyayari. Sabi naman dyan ni Yuta na mukhang nagiging totoo nga daw ang kanyang masamang hinala. Dito ay nagsalita nga itong si Sukuna na ang curse technique nga daw ay naka-engrave sa kanang utak ng kanilang ulo na kung saan tinatawag nga itong prefrontal cortex na ang ginagawa nga daw ni Gojo para ma-reset ang kanyang curse technique ay sinisira nito ang kanyang utak at hinihil gamit ang kanyang reverse curse technique. Kaya naman laking gulat nga dito ni Yuta dahil napakadelikadong bagay nga daw yun kahit na isang beses lang gawin. Sinabi naman dyan ni Kusakabe na ang utak nga daw ng tao na espesyal sa paggamit ng curse technique ay mahihalin tulad nga daw sa isang black box dahil hindi nga daw ito madaling ayusin na kahit anong pag-iisip ang gawin mo. Sinabi naman dyan ni Choso na ang ginagawa nga daw ni Gojo ay talagang masasabi niya na malapit na itong mamatay. Sinabi naman dyan ni Yuji na gumawa nga daw na napakadelikadong bagay ang kanyang sensei. Hindi lang daw 4 na beses kundi 5 beses. Sinabi naman dyan ni Shuko Iri na ang akala niya nga daw ay sanay na si Gojo sa pag-heal ng kanyang utak pero hindi niya nga daw akalain na mayroon pala itong side effects. Dagdag pa neto na nahil na nga daw ni Sukuna ang kanyang sarili kaya wala nga daw ito masyadong side effects. Sinabi naman dyan ni Sukuna na na-reach na nga daw ni Gojo ang kanyang limitations. Kapag pinilit pa nga daw nito gumamit ng kanyang domain expansion ay ang resulta nga daw nito ay walang iba kundi ang kamatayan. At kung hindi naman daw mamamatay itong si Gojo, ang magagawa lang naman daw nitong domain expansion ay isang low quality o unrefined na domain expansion na kung saan hindi nga daw ito uubra sa kanya at mabilis niya nga lang daw itong masisira. Kaya maya pa ay naghansay na nga itong si Sukuna at sinabi na gagawa nga daw siya ng domain expansion na may barrier para hindi na makatakas itong si Gojo. Bigla na nga lang sumulpot itong Mahoraga's will sa kanyang ulo at sinabi na ang gagawin niya nga lang daw ay hiwain itong si Gojo hanggang sa ma-adapt niya ang limitless. Magmula nga dyan ay nagpaalam na nga lang itong si Sukuna kay Gojo at sinabi na pinanganak lang naman daw itong si Gojo sa era na kung saan wala siya kaya ito tinaguri ang pinakamalakas. Pero ang katotohanan nga daw na naglaban sila ngayon ay isa lang daw palang ordinaryong tao itong si Gojo. Kaya naman dito niya na nga lang daw tatapusin ang lahat at papatayin niya na nga daw itong si Gojo. Matapos niyan ay nag-activate na nga itong si Sukuna ng kanyang domain expansion. Pero sa hindi nga inaasahang pangyayari ay bigla na nga lang dinawasan ang kanyang malevolent shrine kung saan labis naman itong pinagtaka ng iba pa nating mga bida. Magmula nga dyan ay pinakita nga itong si Sukuna na nagno-nosebleed na at mas malala pa nga ito kay Gojo dahil ang kanyang mga mata ay nagdurugo na rin. Dito ay sinabi ng narrator noong naglaban nga daw itong si Sukuna at Gojo ng kanilang mga domain expansion ay total na 10 segundo nga daw ang oras na na-expose itong si Sukuna sa unlimited void nitong si Gojo. Kaya naman katulad nga din daw ni Gojo ay na-damage din ang utak nito na umabot sa punto na napaka-imposible na nga silang gumamit ng kanilang mga domain. Nang dahil nga dyan ay napahiya na nga lang itong si Sukuna at unti-unti nang hinihil ang kanyang sarili na kung saan malakas namang tumatawa itong si Gojo at sinabi na naapektuhan rin daw pala itong si Sukuna. Dagdag pa neto na kailangan niya nga daw magpasikat dahil nanonood nga daw ang kanyang mga estudyante. At pinakita naman itong ating mga bida na nakangiti na dahil hindi na nga daw dihado ang kanilang Gojo sensei. Habang nakangiti naman itong si Sukuna ay bigla na nga lang siyang minagnet ni Gojo at sinalubong nga siya na napakalakas na suntok na kung saan may salitang iniwan dito at sinabi na si Gojo nga daw ang magtuturo kay Sukuna ng patungkol sa pagmamahal. Nang dahil nga daw nakahanap na itong si Sukuna ng worthy opponent ay hindi na nga daw ito malulungkot dahil hindi na nga daw siya nag-iisa sa pinakamalakas. At dyan na nga nagtatapos ang chapter 230 mga kaibigan. Kaya naman abangan nyo pa ang susunod pa nating mga reviews. At kung nagustuhan nyo ang ating mga video, please follow, like, and subscribe naman dyan mga kaibigan. Maraming salamat po.